Yan guys, isang good morning po. Ako po may napanood dito sa ating social media na isang Daddy Frankie na tumutulong sa lahat ng mga nasa salangsangan na napababayaan ng pamilya. Ako po ay hangang-hanga ako sa kanya. Sobra po ang paghanga ko sa kay Daddy Frankie, lalo na sa kanila dalawa mag-asawa, kay Ate Rochelle. Ako po humahanga sa inyong dalawa dahil napakabuti niyong tao at nakakatulong kayo sa mga taong nagkakaroon na parang grasa sa kalsada na kayo ay nagliligtas ng mga ganyan at dinadala niyo sa iyong mga tahanan. Yan guys, kaya pakinggan nyo itong aking napapakinggan dito sa Facebook lang ha. Ito lang po kasi ayun na nangyayari sa ating bansa ngayon, ganun po talaga. Shout out po sa lahat ng mga sumusuporta kay Daddy Frankie at kay Aling Rochelle at sa buong team Daddy Frankie. So isang nakakalungkot at nakakaiyak na balita para sa lahat na ngayong araw po ay tuluyan na talagang kinuha ng DSWD lahat ng beneficiary ni Daddy Frankie sa kanyang shelter. Kanina grabe yung iyakan. Pati si Yaya Feli ay umiyak diyan kasi syempre napamahal na sa kanya yung mga beneficiary na to dahil siya yung katuwang ni Daddy Frankie para sa pag-aalaga, pagpapainom ng gamot, pagpapaligo sa kanila. So kanina nung nanood ako, akala ko prank lang pero dahil dyan sa confirmation at sa comment ni Daddy Frankie, doon ko nalaman na talagang totoo guys. Sabi ni Daddy Frankie, malungkot po naming ibabalita sa inyo, yes po mga kababayan, officially, kinuha na po silang lahat ngayong araw ng mga kaibigan nating DSWD. Wala na pong natira dito sa... O yan mga guys, ang hirap talaga pag ikaw tumulong sa kapwa, tapos napag-iinitan ka, di ba? Ikaw gusto mo lang naman makatulong sa mga taong ganyan. Mahirap talaga mag-alaga ng ganyan guys, sa totoo lang. Hindi biro mag-alaga ng ganyan, iyon yung lalaban sa'yo, talagang matyaga talaga si Daddy Frankie, naaawa ko pag pinapanood ko siya sa kanyang mga natutulungan dahil sa tyaga talaga niya talaga sa mga ganyan, nandyan siya, hindi niya binibitiwan yung tao. Kagaya lang nito si Kuya Oliver, di ba? Akala ko sa tingin ko sa sarili ko ay wala na talagang pakinabang. Totoo lang po, ang laki pa po ng pakinaban ni Kuya Oliver dahil nung nakita ko na po siya na maayos na po siya, napakagwapo niya. 'Di ba? At ang galing-galing ni Daddy Frankie sa ginawa. Lahat po 'yan kay teacher, yung may teacher diyan, yung si ano pa, yung isa pa na may basta marami ako nakikita sa kanya na sinusubaybayan ko yung kwento ni Daddy Frankie. Kaya Daddy Frankie, hulog ka ng Panginoon sa mga ganyan nangangailangan ng tulong. Ikaw lang po ang nakagawa niyan sa buong mundo, sa pangyayari sa ating bansa. Marami po talaga, ikaw ay hulog ng Panginoon para sagutin lahat ang mga nandiyan sa kalsada gumagala ng ganyan at nakakaawa yung mga ganyan. Ang gaganda pa naman din nila, ang gagwapo, matatalino. Yan po ay nangyari. Kaya sana Daddy Frankie, tinutulungan ka lang namin din, tinutulungan kita manalangin para sa hangarin mo sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong dyan. Believe ako sa iyo, kayong dalawang mag-asawa, napakaganda ng ginagawa ninyo. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon at ingatan kayo at mabuhay kayo ng mahaba pa at para ikaw yung hulog ng Panginoon para tumulong sa mga ganyan taong nangangailangan. Napakabuti ng Panginoon sa inyo. Thank you so much. At ito, tuloy natin yung kwento. Bahay kahit isa. So alam yung inaalala ko dito guys si Bandam. Kasi si Bandam ayaw na ayaw talaga niyang umalis dyan kay Daddy Frankie. So baka pagdating doon sa facility, hahanap ng paraan si Bandam para umalis at bumalik na naman siya sa palaboy-laboy. Kasi dyan kay Daddy Frankie, malaya siya. Tama po yun. Si Bandam po, iyan pa daw, iyan pati yung umaalis pag hindi yan nagustuhan ng kanyang nilipatan. Baka po tumakas, mapunta sa hindi magandang kalalagyan. Yun po din inaalala ko. Kaya habang pinapanood ko po yung
yung ano sa isang vlogger nito, itong vlogger na ito, ako'y tumutulo yung luha ko sa mga kanya. Sabi ko, napaka ano talaga, ako'y naawa din kay Bandam dahil ang gustong-gusto ko kay Bandam yung nagsasalita siya na hindi tuwid, yung parang utal-utal, yun yung tawa ko ng tawa sa kanya. Yan po, kaya sabi ko sana hindi na lang nila pinakialaman doon kay Daddy Frankie dahil mas mabuti doon kay Daddy Frankie. Maganda yung kanilang kalagayan dahil unting ano dinadala ni Daddy Frankie sa kanyang kung saan man sila dinadala at pinapacheck up ng maayos doon sa pinupuntahan. Di ba? Napakaganda at pinapakain, masustansya, binibilihan pa ng mga prutas, kung ano yung mga pwede pakainin ng mga ganyan. Yun po yung ginagawa ni Daddy Frankie, alagang-alaga po sa pagkain sila. Kaya gumaling agad sila na akala ko wala nang kagalingan yung ganyan, mayroon pa palang pag-asa. 'Di ba? Napakabuti talaga. Pero bumabalik siya at naalagaan siya ng maayos, makakain siya ng maayos. At isa pa sa mga inaalala ko, ito si Kuya Junjun at saka ito si Kuya JR, si Kuya Oliver, kasi meron silang iniinom, mini-maintain na gamot. Na pag hindi po ito natutukan at na-lapse po ito kahit isang araw, ay malaking epekto po yun para sa kanila. No? At baka pagdating doon sa facility, maninibago sila sa treatment, no, at ayaw nila doon, baka umalis sila at bumalik sa dati, no. So I hope na maalagaan sila maayos doon sa facility ng DSWD at matutukan sila ng maayos at tuluyan ng gumaling. Sana po mabalik kay Daddy Frankie sila. Dahil marami ng masayang tao sa lahat ng mga tumutulong kay Daddy Frankie. Masaya sila dahil nandun sila kay Daddy Frankie sa piling ni Daddy Frankie, sa pangangalaga ni Daddy Frankie. Sana po ang akin lang dasal, maibalik po sila kay Daddy Frankie. Wag na po sana nila pinapakialaman doon kay Daddy Frankie dahil napakabuti ng ginagawa ni Daddy Frankie para sa kanila. Ako po, lagi po ako nanalangin para kay Daddy Frankie na sana bigyan si Daddy Frankie ng magandang kalusugan kasi siya po talaga yung nag-isip ng ganyan para tumulong sa taong na nagkakaganyan. Siyempre, sa sobra din maraming problema ngayon kaya nagkaroon ng mga depression yung atin mga kababayan. Kaya mabuti na dyan si Daddy Frankie, isang hulog ng atin langit para sa taong nangangailangan ng ganyan. Sana po ituloy lang po ni Daddy Frankie, balay mo sa dami na nanalangin sa kanya, ay ibalik lahat sa kanya yan, sa mga nandyan na mga alaga niya kasi napalagay na sa kanila tapos biglang mawawala. Baka mag-iba nga yung ano doon sa lilipatan, yun ang problema. Baka hindi makontrol ng mga nag-aalaga doon, masaktan baka kay Daddy Frankie kahit isang kurot. Hindi po nakukurot yan, talagang matyaga si Daddy Frankie. Okay. And I hope and pray na pag natapos na yung problema, pag na-comply na ni Daddy Frankie yung mga requirements ay maibalik po sa kanila. No? So, ayan guys, nakakalungkot, no? Nakakaiyak na hindi mo maintindihan, mixed emotion. At kung nanood kayo ng vlog ni Daddy Frankie kanina, talagang maiiyak, maluluha po kayo, no? Lalong-lalo na kay Bandam. Grabe yung iyak ni Bandam, guys, no? So, ayan, no? Abangan po natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. But for now, ayan, suportahan po natin si Daddy Frankie at ang buong team, si Alan. Okay, welcome to my vlog. Talagang babalik yan alang-alang kay Daddy Frankie na nalulungkot at umiiyak din siya dahil sa kanyang mga parang napamahal na rin si Daddy Frankie sa kanila. Sana po mabalik sila doon sa kay Daddy Frankie. Iyan po, tulungan po natin manalangin at may balik sana sila doon kay Daddy Frankie at kay Ate Rosel. Shout out po sa lahat po ay kay Daddy Frankie. Shout out po sa inyo. Isa rin po ako na nanghuhumaling sa inyong mga ginagawa na minsan pinapagalitan ako ng asawa ko. Nakikita niya lagi si Daddy Frankie, nanonood na naman daw. Sabi ko, siyempre, pag mabuti ang ginagawa, yun ang panoorin mo. Huwag yung masama ang ginagawa, huwag mong panoorin dahil wala kang matututunan doon. Doon sa may natututunan, doon ka manood dahil isang yan, magandang sa atin mundo. Yan po, thank you, bye-bye. Welcome to vlog. Magandang tanghali po, marapit ng tanghalian.